Nakakalungkot yan mga bossing kasi wala na talagang pinipili yung delubyo. Pero alam mo ang walang pinipili? Ang talagang walang pinipili? Corruption. Walang pinipili talaga. Ito talaga. Grabe mga bossing ha. Grabe yung nakita kong yung mga patay na bata, mga patay na mga matatanda na hindi na nila nailikas. Ang lungkot-lungkot nung nakita ko na yun, yung may 2 bata na yung sa social media tinakpan lang yung mukha nila. Sabi ko, anak ng pucha talaga. Tangina talaga. Alam mo, ito talaga ang resulta ng corruption. Corruption kills, mga bossing. Corruption kills. Oo, kasi matagal naman nang bumabagyo at hindi lang naman ito yung pinakamalakas na bagyo. Marami nang tumama sa atin na bagyo. Meron pang Odette. Sabi ko nga sa inyo, yung nangyari sa Yolanda, aral na yun sa bayang Pilipinas na kailangan maging handa tayo sa mga parating na bagyo, lalong-lalo na minsan 4 days, 5 days pa naman, nakikita na naman sa forecast kung saan dadaan yung mga bagyo. Nakikita na rin naman, natatama sa Pilipinas. Alam na rin natin yung direksyon ng bagyo. Actually, nakikita nga natin yung epekto ng bagyo bago pa man yan tumama sa atin Alam nila na malakas yung bagyo na yan. At dumadaan yan sa katubigan, mas lalong lumalakas yan. So dapat ang mga nasa pamahalaan, meron ng mga contingency plan. Ito yung lagi nating sinasabi, mga kababayan, na tayo dito sa Pilipinas, hindi naman tayo bago-bago lang sa bagyo, sa lindol, lahat naman ng natural calamities dumadaan sa Pilipinas. Actually, taon-taon yan. Mula't-mula pa nung ang Pilipinas ay hindi pa man tayo republika, tinatamaan na tayo madalas ng mga bagyo. Kasi hindi naman ngayon lang na-imbento yung bagyo na yan Yung bagyo na yan, matagal naman nang meron yan. Hindi pa tayo buhay, may bagyo na So, ang ibig kong sabihin, sa saling lahi na yun, dapat nagiging handa tayo, nagiging prepared tayo sa mga ganitong klase ng pagsubok. Diyos ko po. Kung kailan naman pabago na ng pabago ang teknolohiya, naiintindihan ko siguro kung nung 80s nangyari ito, nung 70s na wala pang makabagong teknolohiya, wala pang makabagong yung mga pagdating sa construction ba? Oo, pagdating sa mga materyales sa construction at saka buti sana kung hindi nag-i-improve yung knowledge ng infrastructure, nag-i-improve yan, naaayon yan sa klase ng sitwasyon meron tayo ngayon. Mantakin mo, 2025 na, ganito pa rin ang epekto ng bagyo sa atin. Bumagyo naman ng mga nakaraang administrasyon, hindi naman ganito yung epekto. Ganito ba kalakas yung mga nakaraang administrasyon? Meron din. Pero hindi naman ganito ka-devastating yung epekto. Alam mo kung bakit ganito ka-devastating ang epekto ng bawat bagyo. Ito literal. Bawat bagyo na tumatama sa mga probinsya, grabe yung epekto. Bakit? Corruption, mga bossing. Corruption. Yun ang niyan. Yun ang punot dulo ng lahat na ito, corruption. Kasi kahit gaano kalakas ang lindol, kung ang mga istruktura ay inaral ayon sa lakas ng lindol. Halimbawa, ang nararanasan nating lindol, ang pinakamalakas na naranasan natin, yung intense dyan sa may Davao Oriental. Dyan ang pinakamalakas. Sa Davao, ang pinakamalakas, 7.9. Yun ang pinakamalakas So kung 7.9 yung lindol, pag gumawa ka ng mga structures, di ba, may mga engineer man yan, may mga strength of material studies yan, may mga kung ano-anong studies yan, hindi ba? So bago ka magtayo ng isang struktura, sisiguraduhin mo na it can withstand yung pinaka-maximum na pwede mong maranasan. Let's say for example, nakaranas tayo ng 8 na intensity 8 na lindol dito. Ang paghahandaan mo yung the big one. Gaano kalakas yung the big one? Gaano kalakas yung sinasabi nilang magiging epekto? Yun yung paghahandaan mo. Di ba gagawa ka ng structure according or doble nung capacity noong structure na kayang sirain ng magnitude 8. Ganun. So ganun na ang technology ngayon at meron na ngang mga simulations
Oo, parang kung ito ang materialis ko, ito ang design ko, isa-simulate natin, ganyan-ganyan. O nako, medyo mahina pa, hindi niya kayang tagalan. Yung lindol. So ayusin natin yung design, mas mahal pero patibayin natin. Sige, test natin ulit. Ayun, na-withstand niya na. So ayan, ganito dapat ang gagawin natin. Ganun ang style ng engineering ngayon. Advance na tayo, mga bossing. Mantakin mo yung mga flood control system, ha? Yung mga flood control system kasi may mga pagbabaha naman nang nangyari nung mga nakaraan. So dapat yung mga flood control systems na ginagawa natin ngayon, doble na yung kapasidad ng tubig na kayang hawakan kesa nung mga nakaraan. Kasi taon-taon naman may budget yan. Bakit ganun? Bakit yung mga flood control projects ngayong administrasyon na to nagigiba, gumuguho, nadudurog? Tapos ang sasabihin natin, overwhelming yung tubig na dumaan doon. Hindi nyo ba na-forecast yun? Hindi ba kayo nagplano more than what it can handle? Ano yun? Halimbawa, gagawa ka ng dam, tapos halimbawa, 100 litro lang. Yung kayang harangan ng dam na yun. O 100 litro yung haharangan ng dam na yun, dadaan ng tubig sa dam na yun. Sa gusto nyong mangyari, yun lang yung paplanuhin natin, pang 100 litro lang. Siyempre hindi, dapat lahihigitan natin. Yung capacity, gagawin nating mga times 10. Times 10 para for the unforeseen circumstances, kaya niyang i-withstand. In worst case scenario, dapat lagi tayong may mga ganun. Worst case scenario, ganito, ganyan, kaya niyang pigilan. Ngayon hindi. Nakita niyo yung nangyari sa Cebu. Again, babalik tayo doon sa ang Cebu ay isa sa pinakamaunlad na syudad sa buong Pilipinas. And yet ang budget ng flood control projects dyan, 26 billion. Yes, pinakamataas na allocation sa buong Pilipinas dyan sa Cebu. Kasi nga, malaki ang perang nakokolekta ng Cebu mula sa kanilang kukolekta ng buwis. So therefore, malaki ang ibinubuhos ng national government na pera diyan para mas lalo pang mapaganda ang Cebu. Anak ng hindi, grabe. Lagi akong nasa Cebu. Nakikita ko yung Cebu, talagang halos nasa Metro Manila ka na . Yung Cebu, pag nandoon ka, para ka na talagang nasa Makati, para ka na nasa Quezon City, para ka na nasa BGC. Ang ganda-ganda na dyan. Sobrang advanced na nga yung yung construction technology dyan . Yung mga tulay dyan, nakita nyo yung Toledo Bridge, yung tulay na, yung bagong tulay dyan na ginawa ng mga Hapon yata yun. Grabe, di ba, katibay-tibay nun lumindol sa Cebu, hindi nga nagka-crackman lang yun . Ganyan nakalupit ang Cebu, pero pagdating talaga sa baha, doon magkakaalaman . Bakit? Nandoon ang corruption. Nasa baha ang corruption. So the reason why ganito ang nangyari sa Cebu, it's because of corruption. Walang ibang dahilan. Tingnan mo yung tulay na yon. Walang corruption dun sa tulay na yun na ginawa noong nakarang administrasyon, pinlano nung mas nauna pang administrasyon sa kanya. Nakita nyo yung tibay-tibay nun, walang nangyaring masama dun. Pero bakit dito sa pagdating sa baha, pagdating sa sobrang lakas na ulan, bakit ganun? Ang Cebu supposedly an advanced na probinsya na syudad na yan . Di na nga halos probinsya yan, syudad na yan. Bakit sila binaha ng ganun? Bakit sila nasira ng ganun? Bakit walang pinili yung pagkakataon na pati yung mga mayayaman apektado? Dahil yan sa corruption. Wala nang ibang dahilan yan. Corruption kills. Corruption destroys lives. Corruption destroys property. Corruption kills yung minors, kills yung mga matatanda, kills yung mga mahal nating mga alagang mga hayop. Buti pa yung mga hayop natin, mahal natin yung mga hayop na nasa gobyerno. Dapat sila ang namamatay . Dapat talaga sila ang namamatay . Hindi yung mga natin, yung mga alaga natin.
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa